Isang magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Geraldo B. Boqueo, 37 years old po. Ako po ay nagtatrabaho dito sa Makati bilang isang admin and collector po sa accounting. Nagkasakit po ako nung April. Sumakit lang po yung aking tiyan. And yung sa kanang bahagi po nung aking dito po ay sumakit din po. Hindi ko pinapansin bilang lalaki kasi kaya pa naman nating tiisin, tinitiis natin kung kaya natin. Pero pagdating po ng 3 araw, ang pananakit niya ho ay tumatagal ho ng mula umaga hanggang gabi at gabi hanggang umaga. Pagdating po ng umaga ho, dumudumi na ho ako ng dugo. Buo po siya pero ang kulay po niya ay itim. Pag binubuhusan ho ng tubig, dun po makikita niyo sa bawang, nagkukulay pula po siya. So, dumating pagkakataon po sa trabaho, habang gumagawa ako ng ginagawa kong trabaho, namanhid po yung aking katawan. Akala ko kasi is, ano po ito, ang akala ko po kasi ay appendix. Ang pinakamalapit po na hospital sa company namin ay Makati Medical Center po. So, sinugot ko po yung sarili ko doon habang kaya ko pa. Ang ginawa po sa akin ay kinunan po ako ng dugo at saka ng urine. Sa dugo po ay walang nakita, sa urine po meron nakita. Ang sabi po sa akin, UTI. So binigyan po ako ng 1 week na gamot, antibiotic. Ininom ko po yun for 1 week. Pero ang nakakapagtaka ho, hindi po nagbabago yung nangyayari sa katawan ko. Patuloy po ako dumudumi ng dugo at hindi po naampatan yung sakit ng dito po sa loob ng katawan ko. So ginawa ko po, bumalik ako ng hospital and then nirecommend na po nila ako sa gastro, no, sa espesyalista, si Dr. Cornejo po ng Makati Med. So nasabi ko po sa doktor yung nangyari sa akin and then pinadaan niya po ako sa 2 klase ng laboratory test. Ang isa po ay tinatawag nilang endoscopy, ito po yan. Tsaka yung pangalawa po ay colonoscopy. Ayun po. Kung meron po na endoscopy rito tsaka na colonoscopy po, alam nyo na po kung ano yung pakiramdam, mga kaibigan po, no? So, dun po sa endoscopy, nakita po nila yung gastric and duodenal ulcer, forestry, at saka acute erosive gastropathy. Yun po yung nakita sa akin. Kaya po dumudumi ako ng dugo. And after 1 week na po na pag-inom ko ng antibiotic, hindi po siya tumitigil. Yung isa pong kaibigan ko, kapatid po namin sa loob ng Iglesia ni Cristo, inalok po ako ng green barley. Nung una po, nung pinakita sa akin, hindi ako naniniwala Hindi ako naniniwala na makakatulong sa akin. Pero dahil sa kaibigan ko po siya, binigyan ko po siya ng pagkakataon. Pag uwi ko sa bahay, uminom po ako, nagulat po ako. Yung pananakit po ng sikmura ko, at saka pananakit po ng tagiliran po, is nawala po. Although meron siyang sakit, pero hindi na po ganun kasakit. Nag-subside siya. So nakaya ko po. Nakapagtrabaho po ako noon. Kasi ako po yung naglalabas sa bahay. Ako yung nagluluto ng ulam pagka wala yung misis ko. Ayun. Then umorder po uli ako sa kanya ng umorder. Then pagdating po ng May 18, pinatawag na po ako ng doktor. Sabi niya, punta ka rito sa Makati Med, mag-usap na tayo, may problema ka na. So ang lumabas po sa resulta doon sa colonoscopy, May 18 po kasi nung lumabas yung resulta. Ang nakalagay po doon sa resulta po, carcinoid tumor po. Ayun. Ito po, carcinoid tumor po. Hindi naman po ito karaniwang sakit. No, hindi lang po ito ubo at saka sipon na pwede nating inuman ng gamot. Carcinoid tumor po siya. Na sabi sa akin ng doktor is, hindi nila walang study o walang pag-aaral kung bakit lumilitaw siya at saka siya nakukuha.
kung saan siya nanggagaling. So, ang nangyari po, sabi niya sa akin, kinakailangan mong magpa-CT scan. Kasi pakalat siya eh. Pakalat siya, mabilis siyang kumalat. Pag sinearch niyo po sa internet, ang kinakalatan niyang sa katawan is pancreas, liver, heart, colon, at saka kumakapit din po siya sa buto, nagiging crystallized din po siya. Ang only way po para po matanggal siya is operation and chemotherapy, which is napakamahal po. 100,000 po yung operation. Yung chemotherapy, hindi pa po kami nakapagtatanong kung magkano. So, sinabi ko sa doktor, Dok, masyado pong mataas talaga yung hinihingi niyo po sa akin doon sa CT scan. Kasi ang CT scan po ay 31,000 plus. Yun, ito po, gumastos na po kami ng misis ko ng 33,000 plus. Kasama po yung lab test po nito. Plus 31,000 na naman po. Eh, napakalaki na. Hindi naman po ako mayaman. Ordinaryong empleyado lang po ako. So, sabi sa akin ng doktor, re-refer kita doon sa Lourdes Hospital. So, ginawa ko po. Punta ako ng Lourdes Hospital. Meron akong recommendation na gaya sa doktor ko. Na-CT scan po ako ng umaga, hapon po nang ibigay sa akin yung resulta. Hindi ko po tinitignan kasi medyo depressed po ako at saka nalulungkot ako eh. Kasi hindi ko alam kung saan nanggaling po yung sakit na carcinoid tumor. Kasi kahit yung doktor po, hindi nila sinasabi kung saan galing. Ngayon, nung ibigay ko po sa kanya yung result ng aking CT scan, ang tagal niyang magsalita kasi tinitignan niya po yung 3 plate eh. 3 plate po ito na malalaki, parang pwede nang ilagay dun sa bahay, no? Para bang parang art. Ganun po kasi siya kalaki. And isa lang ako tinatanong niya sa akin, ano ang ginawa mo? Natakot po ako kasi may kasalanan ako sa kanya eh. Ang kasalanan ko po sa doktor, niresitahan po ako ng 2 weeks antibiotic. Hindi ko na po matandaan yung pangalan, no? 2,000 mg po ang bawat isa. Plus, meron pa pong isa pa. So, pagka iniinom ko po yun, yung pananakit ko rito, mas kumakalat siya. So, tinigil ko po. Lahat po ng antibiotics ko ay tinigil ko po. Ang iniinom ko lang po, barley. Sinabi ko po yan sa doktor. Ang sabi po sa akin ng doktor, paano nangyaring nag-normal ka? Diba? Ito po, normal po siya. CT scan po ito. Hindi ko na lamang po nadala yung plate, masyado pong malalaki. Mahirap po ibiyahe papuntang MRT Siksikan. Ano po? So, kaya po ako nagsalita rito para po hikayatin din po yung iba na may sakit na sana po tangkilikin ninyo yung barley. No, kasi po nakakatulong po siya. Ano po? Yun lamang po yung aking experience sa barley at sana po magkaroon din po kayo ng experience kahit na hindi po kagaya ni sa akin makatulong po sa inyo ng malaki yung barley. Maraming salamat po sa inyo.